Good afternoon sa lahat. So, good news para sa buong bansang Pilipinas. So, ito na yung project na pinirmahan ni PBM na 8 petroleum gas exploration. So, sabi ko sa inyo na marami nagsasabi na wala daw pag-asa na yumaman o mag-asenso ang ating bansang Pilipinas. So, hindi pa kasi time na ilalabas o ilalantad ng ating mga likas na yamang langis sa ilalim ng dagat. So, kahapon ay nag-anunsyo yung ating PBM na mayroon na discover at saka bagong drilling na langis. So 98 cubic feet per day. So hindi ko lang alam kung ilang bariles siya sa computation. So kaya supplyan ang 5.7 million na bahay taon-taon at 9,000 na building at saka 2,000 na mga paaralan sa isang taon na kaya supplyan ng bagong na-discover na langis ng Pilipinas. So sa 10 decades ngayon lang nangyari ulit. So bakit hindi ito nangyari sa panahon ni Tatay Digong? Kasi takot siya sa China. At wala pa tayong noon kasi wala tayong mga armas na defense at saka nagsanib persa na kipagkaalyado si Tatay Digong sa China. So buti na lang hindi naging province of China ang Pilipinas, kasi kung nag-province of China, so ang China mag-drilling, so sila ang maglamang sila ang yayaman sa ating mga langis. So simula pa lang ito ay Malampaya is 1 kasi yan 4 yan sa Camago 3 at saka Pag-asa Island mayroon din drilling doon. So ito ay napaloob sa ating teritoryo talaga, hindi doon sa tinatawag na Calborosol, hindi doon sa Red Bank. Kasi kung sa Red Bank pa, ayan ang mainit ang China dyan. So maraming langis dyan. 1999 ko pa nakita, 1998 nakita ko na yung aklat ng langis na pinakita sa akin ng isang matanda. Sabi niya, tingnan mo ito. Kahit saan mong bookstore na hanapin to, hindi ka makakita ng aklat ng langis. Sa kanya lang talaga yan. Siya lang talaga, binigay daw yan sa kanya ng engkanto. So sa loob ng ilang taon, 1999, 98, 99, 2000. So natin, kwentahin natin kung ilang taon na nakalipas. 1998 minus 2026. So 28 years. 28 years na discovery ko na itong aklat ng langis. So diyan sa Palawan talaga, grabe ang kapal ng yelo diyan. Diyan ang nakatambak na langis sa isla mismo ng Palawan. Meron doon sa kalagitnaan, doon sa Red Bank. Pero hindi natin alam dahil sa lindol o kaya dahil sa agresibo ng China, ito ay inurong ng kalikasan papaloob sa ating bansang Pilipinas. Kasi walang magawa ang China dyan, kasi sa atin talaga yan. 5 kilometers away to Palawan lang sa Malampaya. So pasok sa ating teritoryo, hindi nila kaya galawin.
ang Palawan kasi atin talaga yung Luzon, Visayas, Mindanao. So, nakita ko kasi sa panaginip ko sa ating Panginoong Hesus noong September 21, 2025 na natakpan ng ating Panginoong Hesus, bumaba siya sa langit. Walang ibang bansa na kanyang binabaan kundi ang bansang Pilipinas lamang. Ito ay nakita ko mismo na ang bansang Pilipinas ay nagning-ning-ning at kumikislap-kislap. So bago pa mangyari ang paglabas ng gasolina, nagkakaroon muna ng restore ang buong bansang Pilipinas. Sunod-sunod na bagyo, sunod-sunod na baha, sunod-sunod na lindol, sunod-sunod na sunog, nagmamarcha. So ngayong 2026, lumabas at ang kagandahan nito ay ang Pilipino ang nag-drill sa ating gasolina. So mayroon pa silang nakita na liquid fuel talaga, pure nga liquid fuel, hindi carbon. So hindi na kailangan lutuin pa. Ito ay kusa talaga na liquid talaga na gasolina. So simula pa lang ito ngayon. Magandang blessing sa ating bansang Pilipinas. So marami pa rin, kahit na yan ang gin-announce ni PBBM, marami pa rin nagko-comment na matagal na daw yan ng Malampaya. Kasi kaya nga nag-drilling ang ating PBBM, naghingi ng tulong sa iba-ibang bansa para mag-research na mga oil. Kasi paubos na yung Malampaya na unang Malampaya. Mapaubos na sa year 2027. So, how much more kung mabuksan pa yung Camago 2, Camago 3, tsaka sa Camago 4, at saka yung Pag-asa Island, 4 yan. So bukas na yung East Malampaya 1. Meron na silang na tumbok talaga nilang tuburan ng gasolina. So kaya ganun kalaki ang makuha na 98 cubic feet. Hindi ko lang alam kung ilang barrels to, kung ilan ang napaproduce nito sa araw-araw na pag nila ng langis. So lalo na magagalit na naman ang China niyan. Ang sabi ng China, sa kanila daw yung Palawan sa 10 dust line. So marami ng ginawa ang China sa kaya todo proteksyon talaga ang WPS, pinaglalaban talaga ni PBBM. Nasa atin talaga yan. So hindi pa kasi panahon na ilalabas dahil agresibo ang China. Hindi nilabas sa panahon ni Digong. Kasi kung nilabas sa panahon ni Digong, kasi tuta ng China si Digong, pati si Sara, ay mayari ang ating gasolina. Kaya sa panahon ni PBBM, sa proteksyon ng Amerika, dahil sa mga tinatawag na mga EDCA, yung tinatawag nila ng mga yung maraming bansa ang nagsali sa mga training. So noon kasi wala pa tayong mga missile defense. So takot pa tayo na lumaban sa China. Ngayon, nabuksan ang langis sa panahon ni PBBM. Dahil ang ating PBBM ay umanib at nagkaroon ng alyansa sa Amerika. So protektado tayo ng Amerika diyan ang totoo lang, sa totoo na na dahilan bakit nagkakaroon ng mga exercises na about sa mga firing sa iba't ibang bansa, nagsali sa tinatawag na para tuloy-tuloy ang drilling. Kasi takot magpasok ang China kasi maraming nakabantay.
So balak pa nila agawin ang Calborosol. So ito na, umpisa pa lang to ha. Umpisa pa lang yan ang pagkalukad ng langis. So marami pa yan. Hindi pa nag full blast ang Hulo-Sulo. Gas naman ito. Hulo-Sulo. Patuloy pa na yung drilling doon. Dito rin sa Liguasan Mars, crudo naman to at saka methane gas. Yung mga ginagawa na para sa tangke na pagluluto. So pati yung sa Surigao, sa tinatawag na deuterium. Kasi napakalalim kasi ang dagat. Kaya mahirap din. Kung walang machinery ang Pilipinas, hindi nila kaya. So maraming nagtulong. Israel, British, at saka itong Europe. At saka walo yan ang drilling. Yung dito sa hydrogen sa Pangasinan, hindi ko lang alam kung naumpisaan na yan, pero inuna talaga. Kasi ang hydrogen kasi napaloob talaga sa Zambales, kaya hindi nila kaya pasukin yan. Kasi ang inaagawan kasi doon ng China, doon sa West Philippine Sea. Kaya gusto nila makuha ang lahat ng West Philippine Sea, Tindas Line. Dahil ang habol talaga nila dyan ang langis ng Pilipinas. At pwede nila patayuan agad ng mga artificial island. Gagawin nila ng mga sandatahang lakas ng China. So kaya pinaglalaban talaga ni PBM. Sana extend natin si PBM. Dahil kung wala na si PBM at kung sino man ang masunod, kung halimbawa na kung matuloy ang gira, wala nang eleksyon mangyayari talaga. So patuloy pa rin ang Malampaya, yung dating Malampaya. Operation pa rin, pero hanggang 2027 na lang yun. Dahil pababa na yung ano niya. So dito natumbok talaga nila yung magandang tuburan, malakas. Na walang nangyari. 3 taon lang ang kanilang pag-alugad. At natapos nila ang pag-drilling. At ngayon lumabas na talaga na mayroong langis. So para ito sa ating bansang Pilipinas, hindi lang para sa kung kani-kanino. Para ito sa lahat ng mga Pilipino. So umpisa pa lang ito. So ito lang inaantay. Yun, matagal ko na ito sinasabi. Sabi ko, magpatuloy ang digmaan sa Middle East. Akala ng buong Middle East sila nang may-ari ng langis, pero hindi nila alam. Kumbaga ugat lang ang kanilang mga langis niyan. Hindi yan totally solid. Dahil pag nabuksan na dito sa Palawan, kasi tayo ang main source ng gasolina. Kaya ang tuburan paakyat. So kung mabuksan dito sa baba, wala nang lalabas doon sa Middle East. Ubos lahat. So Pilipinas can save the world. And then the Philippines will be great again. So maraming nagsasabi na wala lang pag-asa ang Pilipinas na magyaman. Diyan kayo nagkakamali. So muling kikilalanin at luluhod ng lahat ng mga bansa sa bansang Pilipinas. Sa panahon ni PBM, nabuksan muli ang langis sa loob ng 10 decades. Walang nangyari sa nakaraang mga presidente. Si Cory, wala. Si Irap, wala. Si Gloria, wala. Si Tobacco, wala. Si Panot, wala. Si Digong, wala din. So iwan ko lang kay Panot kung kung mayroon pa bang na may pinaglalaban talaga ni Panot, yung tinatawag na ang ating EEZ,
200 nautical miles ang layo. Galing sa lupa ng bansang Pilipinas. So, meron din siya nagawa. Pero I mean sa langis ba, walang may nag-drilling na ganun. Kasi maraming hindi nagkasundo sa mga percentage kung magkano sa nag-discover ng langis, magkano sa kanya at magkano sa bansang Pilipinas. So ganun yun kasi may mga proseso yan eh. So maganda talaga na hopefully si BBM may extend pa. Sana gawin na natin Prime Minister yan. Pero kaso lang marami pa rin ang mga galit ng mga tao sa kanya dahil sa mga korupsyon ay pilit siyang idinadawit dahil siya daw pumirma ng GAA. Pero ang nagbigay ng nagpirma ng mga budget at nagpasa ng budget ay ang senador at saka congressman, mga kongresista. So naungkat lamang itong mga tinatawag na flood control projects dahil sunod-sunod na baha. Ang kalikasan ang nagbukas nito. At ang sumbong ng mga taong bayan at ang mga pag-discover, pagtingin at pag-check ni PBM na discover talaga na walang project na natapos pero completed ang nakalagay. Kaso lang sa kanyang panahon, siya ang naglantad, siya rin ang binalikan. Kasi nagalit, maraming binangga ng mga kurakot. DPWH, congressman, mga senador. So si BBM talaga maputukan. Siyempre, siya ang naglantad, siya rin ang babalikan. Kasi maraming magagalit. Kasi kakayaya yan eh. So hindi kontento sa sahod, pilit pang mag-insert. Kaya yung impeachment ni Sara hindi natuloy. Dahil maraming involved doon eh, ng mga senador. So si Sara tumatawa-tawa ngayon dahil may impeachment si PBM. Pero ang impeachment ni PBM, tapyas lang. Wala silang solid na evidence. At wala silang mga proof na kung ano ang sabi nila daw ang kanilang impeachment dahil sa isinuko daw ni PBM si Tatay Digong sa ICC. Labag na sa konstitusyon. Matagal na yan ang noong presidente para si Duterte, ugong na yan ang tinatawag na ICC warrant of arrest. Sino na nag-file? Sila ni Trillanes at sa mga nabiktima ng mga drugs. So walang kinalaman si BM bakit siya pa rin ang ginpailan ng impeachment. Ito si Sara tumatawa-tawa pero baka bumaliktad ang paya at ma-impeach ngayong February. Tapos ang kaligayahan ng mga Duterte. At hindi na kayo makabalik sa kaninyong mga ambisyon na matataas na high rank posisyon. So hindi ako believe kay Sara. Mas gusto ko para si PBM. Magalit sa akin pero ako nasa mabuting lang ako. Kung mabuti si Sara, suportahan ko si Sara pero kaso wala. Puro panggugulo, puro lang gala-gala. Pag may mga nangyaring mga baha, lindol, sunog, magbibisita lang, wala naman bigay tulong. Bibigyan lang ng pandesal. So, ano yung mga pandesal yan? Kasi siyempre kailangan ng tao ang suporta ng gobyerno. Siya ang vice president, in-hotel naman, wala naman ginagawa. Puro lang rally dito, rally doon. Pilit pinapabagsak si BBM kasi ayaw nila at hindi nila gusto dahil suportado sila ng China para pag na-impeach si PBM o kaya matpatalsik si PBM sa pwesto sa pagka-presidente, si Sara ang upo
tuwang-tuwa ang China. Sino ang kawawa? Pilipino. Sino makinabang sa ating mga langis? China. Tayo sipa-sipain na ng China. Kasi takot sa mga banyaga. So buti na lang si BBM dumating at naisalba ang bansang Pilipinas. Kung wala, nakuha na yan ang West Philippine Sea. Siguro malaki ang binayad ng China diyan sa mga Duterte. Bakit wala silang imik about sa West Philippine Sea? Pati ang mga Duterte block ng mga senador kontra sa taliwas sa mga ni PBM at sa kanila angarin ni PBM na proteksyonan ang West Philippine Sea. Ano sabi ni Digong, boundary ng tubig lang yan. Pero ang totoo lang, alam na ni Marcos yon, senior, na mayroong gas talaga dyan, mayroong mga crudo, gasolina, deuterium. Yung deuterium noon ay hindi lang na tapos yon kasi nag-iba ng presidente na patalsik si Marcos Senior. Kaya noon pa sana lumabas yan ang deuterium. Espesyal na langis yan sa buong mundo. Pero hindi na buksan dahil napatalsik ni Cory Aquino ang ating dating President Ferdinand Marcos Sr. So ngayon sa term ni President PBBM, dahil siya PBBM talaga, itinalaga talaga siya ng Panginoon. Siya ang mamuno sa ating bansa. Kaya kinalaban ang lahat ng mga korap, mga kickback, mga insertion, kung ano-ano pa ang mga ginagawa ng mga politiko na iba. Ito naman mga supporter ng mga DDS ay pilit pa rin na sumusuporta kahit alam na nila na lumalabas na yung mga totoo na mga nangyayari. Iwan ko sa inyo. Pero ngayon sa panahon ni BBM, nabuksan ang langis. Nagkaroon ng malaking barko doon sa Cebu na pwede magkarga ng mga langis. So 2026 pa lumabas. Talagang swerte. Kasi hindi pa ilalabas sa panahon na ni Digong dahil wala tayong missile defense. Ngayon, andyan ang Amerika. Pati ang Amerika nag-support din sa ating mga langis. Nag-invest sa langis. Pero hindi yan investment. Ito ay bayad yan sa utang nila sa kay Marcos Sr. na interest sa gold. Yan ang totoo dyan. So malaki kaya ang gastusin dyan sa pag-drilling na yan. Ilang years. Bago mo maabot ang pinakamalalim na makuha mo yung langis sa pinakababang baba ng dagat. Kaya nagkakaroon ng restore ang bansang Pilipinas dahil nililindol ang buong bansang Pilipinas. Saan ka nakakita? Luzon, Visayas, Mindanao, nililindol. Walang nakakaalam ito ha. Nililindol ang bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pero hindi lindol na talagang pinsala na lindol. Yung lindol na siyempre, iangat ang lupa, magsiking. Iangat ang lupa siyempre kung mga mahina yung mga pundasyon doon. Magigiba talaga. I'm sorry sa mga masalanta. Pero ito na, panahon year 2026, lumabas talaga ang gasolina. Sabi ko sa inyo, ako tao lamang, nag-advise, nagme-message. Hindi ako si Madwin, hindi ako si Nostradamus, hindi ako si Rio Tachuki, hindi ako si Hindi Pires. Si Hindi Pires, wala na sa tumahimik na. Yung negro. At hindi rin ako si Bagaganga. Pero sa akin, iba yung sa akin eh. So, biglang nagkambyo ang nag-twist ang mga digmaan na focus ngayon doon sa Greenland. Kasi hinahabol nila dyan yung mayroon din minerals na nakatago sa Greenland. At saka gusto ng Russia hawakan din. Kunwari na nag-away-away ang mga NATO allies.
Hindi naman sila yan magbabanggaan dahil sinasabi lang yan ni Trump na ganun. Kukunin niya ang Greenland dahil ayaw ni Trump na mapunta sa China at saka sa Russia. Kaya ganun din ang Venezuela. Hinahawakan din ng Russia at saka China. Nung nakuha si Maduro, wala naman sila imik. Wala naman sila aksyon. Kasi malapit ang Venezuela sa Amerika. So sa Amerika talaga mapunta. Hindi pwede mapunta sa kalaban. So ganun din dito sa Pilipinas. Nag-iisip na yan nga si Xi Jinping kung anong gagawin niya. So wag nating tuloy ang drilling, tuloy ang exercise na iba't-ibang bansa para walang lalapit doon sa Malampaya na nag-uukay ngayon, nagdi-drilling. Maging mayaman, sa totoo lang, maging mayaman ang bansang Pilipinas. So matagal na namin inantay yan, 1998 ko pa nakita. Kung mayroon cellphone sa nung time na yon, na-videoan ko talaga. Kasi mahilig ako mag-video, mag-picture-picture eh. Kukunan ko talaga, ipopost ko talaga. Kaso lang, nung time na yon, namatay na yung matanda. Hindi ko alam kung sino nakakuha ng mga libro na yon. Pero alam ko tinago ng anak niya. Nandyan lang yan sa kanya. Pero pinakita talaga ni tatay sa akin yun. Pinakita ng matanda sa akin. Kung saan nakapaloob ang mga gasolina. Namumula-mula ng yellow ang buong Palawan. Dito rin sa boundary ng Visayas at saka Visayas yan. Pero Panay Island at saka Mindanao, Palawan, diyan talaga mayroon din. Pero ang pinakamarami na gasolina doon sa Palawan. Nagniningning, nag-yellow talaga. So mayroon dito sa Mindanao. Yan lang, Ligwasan Mars. Hanggang ngayon wala pa, hindi ko pa alam kung ano update. Pero susunod-sunod lang yan. Abangan nyo lang. So nagbukas na yung isa. Biglaan na lang yan sasabog sa dagat. Pupuswak sa dagat yan. Mag-ibwa lang, parang bumubula-bula. Makikita na lang yan. Kasi meron sila nakita na liquid, pure liquid gas talaga. So ibig sabihin, mayroon na discovery talaga na nandyan ang pinakamalaking tumuran. Kaya sa Saudi, panay ang hipo-hipo. Kasi maraming gasolina nga. Pero dito naman sa Pilipinas, panay ang bagyo. Madadaanan lagi ang Pilipinas dahil ang Pilipinas ang main source ng gasolina. Kung nag-stop ang mga bagyo, diyan napapadoob ang mga gasolina. Yan ang simbolo niyan. Ganon din sa mga Middle East, panay ang hipo-hipo. Makikita mo sa hipo-hipo siya, pero wala siyang lakas, di katulad na yung mga tornado na maliit lang pero kaya bunutin kaya ibuhatin ng sasakyan. Kaya bunutin ang tinatawag na mga bahay o building. Kaya gibain ng tornado. Kaya maraming ipo-ipo sa Middle East. Dahil kahit saan mang sulok ay laganap ang mga oil. So ito ay mga tuburan lang yan. Pero ang pinakamalaking tuburan na nakita ko sa libro, sa Aklat ng Langis, paakyat sa bansang Middle East. Pero once na mabuksan na dito sa baba sa Pilipinas, dahil tayo ang main source ng langis na lahat na napapaloob sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Pag naglabas na dito, wala na gasolina sa Middle East, ubos lahat. Magtataka yan sila na bakit nawala ang kanilang langis. So back to zero ang Middle East, dating mayaman, babagsak muli. So Pilipinas na naman ang mag-boom. So abangan na natin kasi totoo yan, mangyayari talaga yan.
Yung mga dati ko pa sinasabi, nangyari na ngayon. Na sabi ko, yayaman ng bansang Pilipinas pagdating sa panahon. Maraming gasolina ang ating bansa. Hydrogen, deuterium, dyan sa Surigao. Pinakamalalim kasi yan eh. Mahirap din isip-sipin kasi malakas ang current ng tubig dyan. Pero kung nakikita niyo sa ibaba niyan, panay ang nagbubula yan. Ito sa Palawan. Kaya diyan sa mga isla-isla na yan. Basta dito sa loob ng Pilipinas, wala doon sa wala ko nakita doon. Sinasabi nila sa Spratlys Island, sa tinatawag na Calborosol. Wala na, inurong na ng kalikasan yan, inurong na ng Panginoon. Dahil ang China, agresibo. Kaya inurong na yan papaloob sa bansang Pilipinas. Ang lahat ng mga langis. Wala na yan doon sa WPS. Sa West Philippines wala na dyan. Dito na napaloob sa ating teritoryo talaga. So malapit lang. So, hindi pa rin maangkin ng China yan kasi nag-umpisa na sa atin. Kaya tulala na lang sila dyan. Makukuha nila yan kung magpalit ng presidente, iupo nila si Sara. Yung presidente na aanib sa China, yan ang makuha ng China ang lahat ng langis dyan. Yan ang mangyayari dyan. Kaya buti na lang dumating ang ating taga-savior, BBM. Pinaglalaban niya talaga ang West Philippine Sea. Yan ay ating teritoryo. Pero nung binubumba ng tubig ang ating Coast Guard ng Chinese vessels, walang imik ang mga Duterte. Walang imik ang mga Senador Black. Ang gusto nila, maging peaceful lang daw para walang gulo. Kaso, si BBM ayaw magpatalo. Pinaglalaban niya talaga ang ating teritoryo. Ngayon, lumabas ang tunay na pinaglalaban ni BBM, gasolina ng ating Pilipinas. So marami pa dyan, marami pa. Abangan lang. So marami pa yan mga tuburan na yan, lalabasan dyan. Dahil nung panahon, hindi pa panahon na ilalabas. Ito na ngayon, year 2026. Maraming magka-interest sa Pilipinas na gigirahin ang bansang Pilipinas para maangkin ang langis. Yan ang totoo dyan. Pero hindi nila kaya ang Pilipinas dahil dyan magagalit ang mga kalikasan. Dyan magagalit ang ating Panginoon. Dahil ang ating bansang Pilipinas ay protektado ng ating Panginoong Hesus. Kaya siya bumaba noong September 21, 2025. Nakita ko sa aking panaginip. Kaya nagkaroon ng solar eclipse September 21. Pero nakita dito sa New Zealand September 22. Wala lang may nakaalam, wala may nakadetect. Ako lang mismo ang nakakita sa pagbaba ng ating Panginoong Hesus. Parehas naman tayo tao. Tao din ako, tao din kayo. Wala akong kapangyarihan pero ang ating Panginoon nagpakita siya sa akin noong unang pagpakita sa akin April 14, 2024. Pangalawa bago June 2025 bago magkadigmaan ang Israel at saka Iran. Pangatlo, September 21, 2025, bumaba ang ating Panginoong Hesus sa lupa, sa ating mundo. Sa ating mundo, bumaba siya sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Kasi natakpan niya ang araw. At bumaba ang ating Panginoong Hesus, natakpan ang araw. At diyan, nakita ko talaga mismo na ang bansang Pilipinas ay natakpan ng kanyang balabal na kulay gold. Sa kanyang likuran, ang bansang Pilipinas tinakpan. Sabi ko, anong ibig sabihin nito? Ito ba may magaganap na mga di maganda sa Pilipinas? Or kasi banda huli ang nakita ko,
kumikislap-kislap ang buong bansang Pilipinas. Ibig sabihin, Philippines will be great again. Sa aking analyze, sa aking panaginip, totoo talaga. So ito na ngayon. Kaya bakit hindi natakpan ang Palawan? Dahil kung natakpan ang Palawan, maybe madistract ang tinatawag na langis. Kaya ngayon lumabas. Kaya tingnan natin sa Palawan, wala ganong pinsala, walang lindol, walang mga kung ano-ano. Dito lang nakalindol sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya pinopost ng lindol ang ating mga dagat, mga kalupaan, pinopost dandahan sa itutulak sa ibabaw. Dahil sa ilalim ng ating kalupaan, sa ating karagatan, ay mainit ang langis na muling nailalantad sa panahon ni PBBM. Dahil si PBBM ang totoo na itinalaga ng ating Panginoong Hesus para siya ang mamuno sa ating bansa at para lumaban sa lahat ng mga korap. Pero siya pa rin ang kinakalaban ng mga korap. Siyempre, kinalaban mong korap, kakalabanin ka ng korap. So, pasensya sa mga salanta ng lindol, bagyo, baha, sunog, tsunami. So, tingnan natin. Kapag walang away, walang gulo, tahimik ang ating bansa, marami tayong mga lumalabas na magaganda sa ating bansa, tulad ng langis, lumabas na. So isa pa lang yan, mayroon pa eh. Baliwalo yan ang binuksan. Isa sa Luzon, dito sa tinatawag na hydrogen, di ko lang alam kung anong umpisahan na yan. Ito sa deuterium, pinakamalalim na langis ng deuterium sa Surigao. At saka ito sa Liguasan Mars, crudo, at saka methane gas. Sa Ulo-Sulo gas. Pero ang gasolina dyan talaga sa buong Palawan, andyan. Nakita ko talaga. Sa Luzon, mayroon din sa gilid ng Sierra Madre, mayroon dyan. Mahaba yan. Yan ang laging pinapost ni Kendi Tranagas ba? Tranyagas. Alam nila kung saan. Only Pilipino lang ang makakuha ng langis, hindi ibang bansa. Lalo na ang China, walang authority na mag-angkin ng ating langis. Tayo lamang ang makinabang. So, good job PBBM. Marami pa rin nagko-comment kung ano-ano. Ginagawa na nga ng ating PBBM ang lahat. Kung magawa siya ng paraan, paano niya paunlarin ang ating bansa. Pero marami pa rin mga tao na galit. Kahit gumagawa ng ating PBBM ng maganda para sa ating bansa, para sa kababayan nating mga kapwa Pilipino, at para kilalanin ang ating bansang Pilipinas. Pero marami pa rin ang lalo na yan ang mga sumusuporta sa mga Duterte, mga DDS, na hanggang ngayon tulog pa rin. So, impeachment ni Sara, malapit na rin. So, abangan na lang natin. Kung magkakaroon na naman ng gulo, magkakaroon na naman ng mga rally-rally, so maraming maglalabasan na naman ng mga trade dyan, lindol, bagyo, baha, sunog. Mayroon pang tsunami. So sana wag na tayo mag-away-away, wag na tayo mag-inggitan, wag na tayo magbangayan, wag na tayo, dapat magkakaisa tayo para at least nakikita ng ating Panginoon na ang lahat ng Pilipino ay nagbago na. Ay baka tulungan pa tayo na ilalantad na lahat ng yaman ng bansang Pilipinas, makinabangan natin, makinabangan ng next generation.
tayo nasaksiyan natin. So marami pang mangyayari na maganda, pero marami pa rin ang mangyayari na mga kalamidad. Pagsasabog ng mga bulkan sa ilalim ng dagat, pagsabog ng bulkan sa ibabaw ng lupa. So mainit ang ating bansang Pilipinas sa ilalim dahil sa langis, itik na biglaan na lang itong lalabas sa mga kalupaan, sa mga balon, sa mga puso, lalabas yan. Kaya, pag alam mo na medyo amoy, sindihan mo ng para malaman mo kung gasolina yan o krudo o methane gas. Sindihan mo ng lighter, pag lumiyab yan, methane gas yan. So nangyari na yan sa Ligwasan, pero hindi pa panahon kasi mainit pa sa Mindanao, wala na sa Mindanao. Mga muro, itik na itik din sa mga langis. Pero sa dapat mag-reconcile o kaya magkaisa ang lahat na buong kapwa Pilipino para at least para sa atin naman lahat yan Hindi naman susuluhin ng Mindanao yan. So para yan, makatulong sa ating economy, ang mga langis na yan. At babalik din sa atin yan, sa ating mga kapwa Pilipino, babalik din yan. Kung ano ang ginagawa ng ating gobyerno, babalik yan. Maliban lamang kung hindi pa ma-stop ang korupsyon. Kaya ginagawa ni PBBM ang lahat, galit si PBBM sa mga korap. Yan talaga ang totoo na nagserbisyo sa bansang Pilipinas. Saan ka nakakita ang presidente na kahit na lupalop ng Pilipinas pinapasok? Wala sa pakialam mo, maraming PE, maraming mga rebelde dyan. Kaya pilit niya nga pinapabalik para matahimik ng ating bansa. Wala nang gulo, wala nang gira-gira. So marami pa rin ang walang alam. So totoo, lahat ng mga sinasabi ko totoo yan. Ako na mismo nakakita sa ating Panginoong Hesus. At ang Pilipinas ay maging mayaman na bansa sa buong mundo. Sa pamagitan, walang ibang susi ng ating pagyaman si Marcos, President Bongbong Marcos lamang. Dahil siya ang itinalaga ng ating Panginoon para muling gawin ang Pilipinas na bagong Pilipinas. So kaya sabi ni PBM, kung natandaan natin, malapit na tayo sa bagong Pilipinas. Yan pala ibig sabihin niya, langis andyan. Marami pa. Abangan na lang natin mga good news. So lalo pa kung mabalik na yung mga gold reserve sa iba't ibang bansa at saka yung mga interest ng gold diyan sa tinatawag na World Bank, IMF, International Monetary Fund, at marami pa yan. So maraming bansa ang may utang kay President Marcos Sr. Ang tanging sinit up ni Dr. Si Rizal at ni President Ferdinand Idrelin Marcos ang mga gold na ito pinautang sa mga iba't ibang bansa, pero nilagyan ng term at dokumento at mga ilang years. So inaantay na mayroong babalik ulit na Marcos na maging presidente. Ito ay ang kanyang anak na si BBM. So si BBM ang tanging susi ng pagyaman ng bansang Pilipinas. Kaya maraming gumagawa na hindi maganda kasi nawakan yan sila ng ang dati nagawak noon, Rothschild. Nagawak ng Satanism, hinawakan nila yung gold ni Marcos. Ito na naman ngayon, ang umawak ngayon ng Satanism ay China. Pilit pinapabagsak si BBM para ipalit si Sara Duterte. So nangyari na noon, mga gusto pa mangyari ulit, pero hindi na sila yan kasi alam na noon walang social media, walang Facebook, walang
YouTube, walang TikTok. Kaya blind ang mga tao, nakikinig lamang sa balita. Kaya napatalsik ang ating Marcos Sr. Pero hindi nila alam kung anong pinaglalaban ni Marcos Sr. Para magkaroon ng tinatawag na martial law. Dahil sa nilibing ni Hitler at saka ni Yamashita ng mga gold dito sa bansang Pilipinas, para hindi ito mabawi ng mga Italiano. Kaya wais si Marcos, alam niya kung saan nakalibing ang mga gold. Ito ay pinakuha niya at saka tinunaw at saka tinatakan ng bagong sentral ng Pilipinas. So maraming walang alam. Totoo lang, maraming walang alam. Kasi hindi kayo nakakita ng pure na gold. Ako nakakita na ako eh. Pero hindi pa panahon na ibibigay sa tao. Ilantad sa tao. Kasi pag nalaman ng tao, pwede imitsa ng buhay mo yan. Ikakamamatay mo talaga. So si BBM lang tanging susi. Kaya sabi ng World Bank, dapat extend pa si BBM until 2031. Dahil hitik na ang mga interest ng gold. Kasi may time deposit yan na ilalabas. Pero dandahan na koleksyon yan. Kita mo na punta si BBM sa ibang bansa. Hindi investment yan. Ito ay bayad sa kanyang mga gold reserve na sinet up na kanyang ama. Ay binibigay rin sa tao. Pinapatayuan ng mga bahay. Ginagamit sa infrastructure project. Ang problema, mayroong nagsingit ng mga ganyan tinatawag na mga project, maraming interesado sa pira, kaya ganun ang kalaki ang korupsyon. Pero sa maiksing panahon lang ay nasukol pa rin sila. So, abangan na natin ang lahat ng mga kumakalaban kay PBM ay babaliktad yan, magsisisi yan, mag-iyakan yan. Babalik at babalik yan. Magbaliktad yan. Mga dating Duterte na mga DDS diehard supporters, babaliktad yan. Dandahan yan, babaliktad. Mag-twist yan eh. Susuian na ng ating Panginoon, Espiritu Santo, ang isipan ng tao. Babaliktad yan. Dating kaaway, bumaliktad. Parang ganun yan eh. Mag-twist ang labanan. So dito na lang at maraming salamat. Hopefully na mayroon ka naman kayong mga aral na nakuha sa akin. Totoo yan, totoo yung mga sinasabi ko. Hindi yan katangi-isip lamang. Noon ko pa sinasabi sa inyo na mayroong gasolina dyan lalabas. Lumabas na nga ngayon, 2026. Totoo, di ba? So dito na lang at maraming salamat at keep watching sa aking palaging video. I-upload ko ito sa YouTube channel ko sa Batang New Zealand 76 Rolin Yupri YouTube channel ko, at saka hindi lang tayo marunong magawa ng ating content kasi wala tayong laptop, wala tayong computer. Kaya cellphone lang ginagamit ko. Real story lang ginagawa ko. Tsaka mayroon din ako sa aking TikTok, sa aking Facebook. I-upload ko ito. So abang-abang na lang tayo. Mayroon pa susunod na lalabas na gasolina. Marami yan, marami. So magugulat ang buong mundo. Mawala ang langis sa Middle East. Dahil bubuksan na sa bansang Pilipinas. At yayaman ang ating bansang Pilipinas. Kung nagawa ng mga Middle East na country na suportaran ang kanilang mga mamamayan. Bawat bata mayroon matatanggap. Ito ay sa pamamagitan ng kanilang langis, mayaman sila. Kaya hindi na sila nagtatrabaho eh. Kaya maraming OFW, overseas Filipino worker na nagtrabaho sa Middle East. Sila paupo-upo lang, tulog, kain lang, gala-gala. Yun lang gawa niya kasi suportado sila ng gobyerno. Ganon din mangyari sa ating pagdating ng panahon. Wala nang mahirap, wala nang maglalako-lako dyan sa kalye o magstambay sa kalye. Lahat na mayaman na.
Dahil mayroon lang mayroon silang benefits na matatanggap sa government. Pero wag pa rin tayo aasa sa benefits. Dapat maging sariling sikap din tayo at magbanat ng boto at maging masipag dapat tayo. So lahat ng mga mahirap makakatikim din ng pag-asa na makakaroon din ng ginawa. So simula pa lang to ng langis, hindi pa yan totally full. Lalabas at lalabas yan at marami pa yan. Totoo yan, totoo na mangyayari kasi nakita ko yan 1998 pa. So akala ko nga lalabas na year 2000, hindi pa nangyari kasi mainit pang China sa Pilipinas. Ngayon, marami na tayong kaya maraming mga gwardiya sa West Philippine Sea. Ngayon, lalo na dyan sa Palawan, nilagyan ng airbase ng Amerika. So, inayos nilang runway kasi dyan yung umpisa ang mga tourism at saka yun dyan mag-umpisa ang kalakal sa langis. Punta sa Luzon, Visayas, Mindanao. Marami pa yan, marami pa. So, Philippines will be great again someday. So, antay-antay na tayo, wag na tayo mainip. Wag na natin kasi wag na tayo kasi mag-away-away, dapat magkaisa na tayo. Magtulungan, suportaran ang ating PBBM. Pero marami pa rin ang mga matigas na ulo, damdamin, puso't damdamin. Galit pa rin sa kay PBBM. Ako nababasa ako sa mga comment. Nakikita ko maraming comment na di maganda. Si PBBM nirespeto ng mga iba't ibang bansa. Pero tayo, presidente natin, wala tayong respeto, wala tayong pagmamahal. Dahil sumusunod kung anong utos ng inyong amo, lalo na si Sara o si Digong, ay sunod din kayo. Kung anong puno, kung ano ang puno, ganyan nilang ang dulo. Kaya ganun yan nangyayari sa atin, kapwa Pilipino, nag-away-away, nagkawatak-watak. Walang pagkakaisa, walang pagmamahalan, walang pagdadamayan, puro siraan, puro inggitan. Kung ano-ano pang ginagawa para pabagsakin si PBBM. Hindi nyo kaya pabagsakin si PBBM dahil itinalaga siya ng ating Panginoong Hesus, si PBBM. Bata pa lang yan, sinabi na yan ni Nostradamus. Siya ang maging presidente, ang tanging susi na pagyaman ng bansang Pilipinas. Pero dadaan tayo sa gira, sa term ni PBBM. May gira na mangyari. So, upward 2026, 27, 28. So, kahit magagira yan, tuloy pa rin ang drilling. Tuloy ang langis, walang problema dyan. Maraming magdepensa dyan sa Palawan. So dito na lang at maraming salamat. At hopefully magustuhan yung aking video. So maraming salamat at God bless. Thank you. Have a nice day. Bye.